What's up, JP here and welcome to JP Investing. Today is July 13, 2025 and we are now looking sa graph ng PSCI and pretty much sideways, no? May konting uptrend pero hindi natin sure kung magtutuloy. So let's see na lang kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, no? Hindi naman tayo talaga expert sa technical analysis para ma-predict to. And there is no point para i-predict ang mangyayari sa market dahil you will never get the market predicted, no? Walang kayang makapag-predict niyan dahil kung meron man, yun na yung pinaka mayaman na tao sa buong mundo kung meron kayang makapag-predict ng market, no? So para sa akin, there's no point, no? Mag-stay na lang tayo dun sa fundamentals ng mga kumpanya, no? So ayun, in that way doon natin mape-predict kung as much as possible kung anong possible na mangyari and kung ano yung mostly na mangyayari dun sa isang stock, no? So punta na tayo dun sa Excel file natin and today is July 13, 2025 pero itong last update natin is nung Friday which is July 11, 2025. So nandito na tayo sa week number 90. Naks, malapit na tayo mag 100. Wow! 10 na lang, no? So, it consists of July 7, 2025 hanggang July 11, 2025. Nakapag-invest tayo ng 8,500. Honestly, ayoko na sana talaga mag-invest pa. I mean, mag-cash in, no? Kaya lang kasi, pag may mga opportunity ka na nakikita, ang hirap palagpasin, no? So, kaya tingnan natin kung ilan na ba yung na advance cash in natin. Ayan, may utang na tayong 30,500. So, ano to, mga 3 buwan mahigit akong hindi magka-cash in kung walang lalabas na mga opportunity, na. Or, ayun. So, 8,500 na cash in natin for this week. Dividend receive, wala. And stocks that we bought San Miguel, no? Pure Foods. Bakit? Yeah, I don't know. Well, basically, kung nagtitingin kayo ng quarterly reports ng mga company, mapapansin nyo na grabe yung surge ng Pure Foods, no? Sa tinaas ng income nila. Ngayong first quarter ng 2025 and syempre tayo as slave fanatic ng mga magaganda at growing company, no, kahit na sobrang laki na nitong FB, pag nag-grow siya, there's no chance na hindi natin palalampasin yung opportunity kasi based sa valuation ko, tumaas na rin yung fair value niya, no, simula nung nag-surge yung income niya ng first quarter ng 2025. Stocks that we sold, wala. And market value, we have a total market value of 409,392.34. Nakatapak na tayo sa 400,000 mark, no? Naks naman. Congratulations! 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 And unrealized gain of 59,334.28. Grabe. Tingnan nyo guys, halos 20,000. Alam nyo kung bakit. Dahil to sa top line, grabe talaga yung top line. Pero honestly, nag 65,000 na nga to kaya lang medyo bumaba yung top line ng konti. Kaya, ayun, medyo bumaba. Pero kung tatanungin ako kung ibebenta ko ang top line sa ngayon, honestly, nung nasa sobrang laki na nung kita ko, I think nasa 30,000 plus, parang 32, 33, 35,000 plus. Natitempt na ako magbenta eh. Siyempre para sa akin, hindi naman ako ganun kalaking investor, hindi naman ako mayaman, malaking bagay na sa akin yun. Yung 30,000 plus, no? Especially kailan ko lang naman binili tong top line. Na itong week number 89 lang. Kasi binenta ko siya nung week number 87 eh. And 1 week lang yon, 30,000, Diyos ko. Kahit sino matitempt. Pero yun nga lang, natuto na ako dun sa mga
nangyari sa akin before. Good job! Tulad nung ICT, binenta ko siya prematurely. CPG, binenta ko rin prematurely. Plus, binenta ko rin prematurely. Totoo nga yung sinabi ni Peter Lynch na, do not sell your winning stocks. Ayun, tumatak na siya sa akin. Ayun yung natutunan ko na itong mga nakaraang buwan, nakaraang taon ng pag-invest ko. And yun nga lang kasi pagka, although sa CPG, hindi ako nag take ng regret, no, kasi from the start alam ko na wala akong planong hawakan siya ng matagal na panahon. Nandun lang ako nung biglang nag-spike yung income niya, and para sa akin gusto kong i-take yung opportunity na yon para makasabay dun sa pagtaas ng stock price niya. And nung tumaas na, ayun, binenta ko na, no. Although nung pagkabenta ko, I think nabenta ko siya parang 0.64, and tumaas pa siya, I think nasa 0.70 na siya ngayon, and nag-spike pa ngayon hanggang 0.72 yata, ganun. Ayun, doon hindi ako nagsisi kasi alam ko yung mindset ko sa kanya na ibebenta ko rin talaga siya. Pero yung ICT, honestly, medyo nagpanic ako nung bumagsak yung presyo niya, and yun ang dapat na hindi ko ginawa. Oh God, that was horrible. No, napabenta agad ako, and sadly medyo nabawasan yung kita ko, pero at least gain pa rin naman tayo doon nung nakaraan, no? Kasi may ICT na ulit tayo ngayon eh. So ayun lang, no? Don't sell your winning stocks, sabi nga ni Peter Lynch. And total dividend is 19,628.10. Total gains is 88,800. 7.34, grabe, halos 20,000 yung inangat. And ayun, nasa 21.69% na yung percentage gain natin, and we have a total invested money of 320,585 pesos. So malapit na mag 100,000 yung total gains natin, no? Nice one. So sa buy dates naman, nakabili ako sa FB sa halagang 54. Pero medyo tumaas na yata siya ngayon, eh. Tingnan natin. Ayan, 54.05. Medyo hindi pa ganun kataas pala yung inangat niya mula nung bumili ako. And with that, punta na tayo dun sa comparison ng portfolio ko. So last update natin is July 4, 2025, and etong ina-update natin is July 11, 2025, which is nung Friday, and today is Sunday, kaya sarado po ang PSE ngayon, no? Ang market ngayon. So, A-REIT mula 41.50 naging 41.05, maba ng konti. ATI 25.50 naging 25.8, tumaas na rin. Costco 7.1 naging 7, maba ng konti. C-REIT 3.61 naging 3.65, tumaas na. DMCI 11.1 naging 10.78 na lang. So, taas baba yung DMCI, no? And fill rate mula 3.33 naging 3.32, bumaba ng konti. Globe mula 1,705 naging 1,666. And ICT mula 490 naging 440. Ayun, sinasabi ko may ICT na ulit ako, and umaangat na rin siya. Keeper mula 2.72 naging 2.63, medyo bumaba na siya. LTG mula 12.68 naging 13.2, taas na. And Metrobank mula 71.50 naging 73.05. Megaworld mula 1.94, tumaas na rin to. Ayun, naging 2.06 na siya. Medyo okay na yung natin, gains natin sa kanya. 4 digits na. And PPC mula 11.88 naging 12, tumaas din. And RFM mula 4.26 naging 4.18, bumaba ng konti. SCC mula 32.8 naging 32.65, and top line, eto talaga sobrang taas, mula 0.56 naging 0.89, mula gain natin na 5,200 naging 25,595.99. Grabe, we have a total gain of 79.92%. Alam ko nag 100% na ako dito at some point, kaya lang napabili ako nung 0.94 niya,
And after that, bumaba na siya. And ayun lang, no? Sayang. Pero okay lang yan. Plano ko naman hawakan to sa matagal na panahon dahil nagtitiwala ako sa vision ng kumpanya, sa fundamentals nila. And siguro habang tumatagal, lalo na kapag nakapaglabas na sila ng financial reports nila sa PSE, no, mas may evaluate pa natin siya ng mas maayos, and doon natin malalaman kung overvalued na ba to or mababa pa tong price na to. And ayun, so we have a total gain now 59,334 mula 38,744. That's crazy. Grabe, binuhay tayo ng top line, guys. And with that, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at nanonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe. And kung gusto mong subaybayan itong investing journey ko, please hit the like button and comment, subscribe na rin. And maraming salamat. JP out.